Ngayon, ito rin isang pag-usapan natin. Ah, Hindi ho ba nagkaroon ng desisyon recently ang Korte Suprema na yung Article 11, Section 3, Subsection 4, yung sa bandang huli kasi ng Constitution, sinasabi doon na yung forthwith, di ba? Ibig sabihin, yung trial, no, shall forthwith proceed pag na-transmit na yung article of impeachment. Bakit? Kasi technically ho kapag na-receive na ng Senado itong articles of impeachment, automatically yan na tinatransform na nito ang Senado into impeachment court. Ang kinakailangan naman dito yung physical action ng mga senator judges na mag-take ng oath as senator judges and then officially ideklara nila ang pagbubukas ng kanilang hukuman ng impeachment trial. So yun ang kinakailangan nila. Ang ang sinasabi naman ng iba na pumapanig ang Korte Suprema kay Sara ngayon na na pinapayagan na mayroong delay. Wala pa hong Sara Duterte noong 1986. Nung draft ang Constitution at eto nga pong author niya ng forthwith, nilinaw niya na noon pa bago pa tong last year pa bago pa tong desisyon na to ng Korte Suprema, nang sabi niya ay um, meron itong another meaning aside from immediately. Yung meron ito yung sinasabi na without unreasonable delay. Okay, so si Chis Escudero ginamit niya yung second meaning ay second definition, yung without unreasonable delay. So ibig sabihin meron tayong dapat timbangin katulad ng sinasabi dito na within a reasonable time which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. Now, pareho po yung situation ng dalawang kaso, dalawang impeachment. Yung isa at saka yung ngayon, yung nauna, at saka yung ngayon, pareho po sila na iniakyat sa Korte Suprema. No. Yung current impeachment ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema. At anytime, baka bumaba na naman ang desisyon ng Korte Suprema. Diba? Palagay ko, nakahangyan kasi nag-aabang sila kung mayroong grave abuse of discretion na mangyayari. Na naman, no, diyan sa pagpapatupad o pagsasagawa ng impeachment trial. O kasi doon sa Kamara, 'di ba? Dalawang araw na lang nalalabi. O magdidebatehan sila, magbubugbogan sila doon, tapos magbobotohan sa 11 ng Mayo. Oh. So dito, para ho kay Soto naman, again, depending on the circumstances of its case. Ibig sabihin po nito, depende pa rin po yan sa kanya. Siya ang Senate President, siya po yung makakapagdesisyon kung kailan yan. Discretion niya po yun. However, alam rin ho ni Soto na nakataya dito yung kanyang posisyon. Okay? Nakataya posisyon niya dyan. Oh. Kapag in-insist niya na simulan na natin agad ito, wag na nating hintayin yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi hindi mo alam kung Korte Suprema magdesisyon last year, ay magdesisyon next year pa. 'Di ba? Wala silang timetable kung kailan na-receive, lalabas yung desisyon nila. Wala silang ganoon eh. 'Yun ang masaklap doon. Kaya marapat lang talaga, dapat ganun din ang ginawa ni Chis Escudero noon. Pinaliwanag sa taong bayan na merong another definition ito na pwedeng merong unreasonable delay, 'di ba? Pero hindi natin pwedeng hintayin ito, kailangan nating magsimula. Kung ano yung maging desisyon ng Korte Suprema, then susundin natin. 'Di ba? Yun naman talagang dapat eh. Kaya lang nangyari, tinengga-tengga niya talaga ng 5 buwan. Sobra na yon, ang lala nun. So ngayon, ako, pabor ako kasi kinakailangan po dito. This is accountability. Okay? Accountability yung usapan dito eh. Kahit nasabihin pa nila na meron ng nakahandang budget na 26 million ang magagastos at kabilang sa preparation yung gown na binili nila,
lahat-lahat ay nasa halos 500 million. Ito, fake news po ito Ang gumawa nito si Esme, yung tawag dito INC na Esme TV ko vlog. Yun, kasama ko dati sa Manila Bay Vlogger. DDS vlogger siya ngayon. Fake news ito. Kasi hindi naman po damit lang. Nakaalam ko yung balitang ito. Kasi kung kukwentahin mo, 7,000 lang ang isa niyan. Oh. Hindi, tapos 24 sila na senador. Sabi, ang binili daw ay 60 pieces. Kagaguhan yun. Anuhin nila yung 60 pieces? Ano yun? Pagkasuot, pagkahubad. 'Di ba? Basura na, ganon. Katarantaduhan yun. Pwedeng pagkatapos nilang hubarin yun, i-laundry yun, 'di ba? Tapos patuyuin, malabahan, mapatuyo, ready na naman kinabukasan. So 24 lang kailangan nila. Yung mga pagkain diyan, yung mga tawag dito, yung iba-iba mga preparasyon nila diyan sa loob ng Senado. Yan, kabilang yan diyan sa kalahating milyon. At saka isa pa, accountability ito. Nung tayo po ay naharbatan ng pera ang taong bayan, wala po silang inisip. Wala silang inisip kung magkano na baka kailangan naman nating maghinay-hinay. 'Di ba? Sa korupsyon, ganun Kung ano yung posibleng magawa, i-maximize. So dapat sa pagpapanagot, hindi po ito tinitipid. Yun ang stand ko dyan. Hindi, ano naman yung 26 million? Bakit? Sinoli na ba yung 73 million? Di ba? Anong ginawa rin sa 15 milyones na hiningian ng certification mula sa AFP para palitawin na sila ay gumastos doon sa Youth Summit. Alam niyo, kung ikinukumpara niyo yan sa mga ka-DDS natin, doon sa mga bilyones ng flood control, tandaan niyo sa flood control, tangina, ang dami nating suspect. Okay? At ang dinidiin ninyo, yung dalawa, Martin, PBBM, di ba? Latag ang ebidensya. Ito kasi, ang linaw ng ebidensya May paper trail. Anong uunahin mo? Di ba? Dapat ang unahin mo kung alin ang may ebidensya ng malinaw. Kung alin ang mga nailatag na. Pero yung mga nag-aakusa, wala namang ilatag na ebidensyang solid, di mo pwedeng pansinin yun. Bigyan ng investigation, ano ngaw-ngaw? Gotesa, nasaan na? Di ba? Nasaan ang dokumento? Yung mga pruweba nila, wala. Di ba? So dapat lang po talagang tuluyan. Okay? Tuloy yung impeachment na yan. At kung kung magdesisyon ng Korte Suprema, well, discretion na yan ng Senado. Kasi, again, para sa akin, hindi na po dapat silang manghimasok Kasi, doon sa recent ruling nila, sa pagbasura nila ng motion for reconsideration ng House of Representatives, para doon sa 2025 impeachment na dineklara nilang unconstitutional, marami silang mga idinagdag na mga requirements pag-initiate ng impeachment. Ang inatrasan nila Kumbaga, hindi na nila ito binigyan ng emphasis doon. Ang binigyan nilang emphasis ay makabantay kami sa inyong proseso kung merong pang-aabuso, merong grave abuse of discretion. Then, that requires a judicial review. Yun lang naman kasi talaga ang papel ng Korte Suprema. At kung sakali namang sa Senate, nagising yung ibang mga senador, natakot sa taong bayan, di ba? O nag-show of force, etong mga relihiyon na nakikisawsaw sa politika, nakiepal na rin ng simbahang Katoliko, mas marami, di ba? Siyempre matatakot yung mga senador. O di ba, base sila sa ebidensya pagboto. Di ba? Hindi lalong maganda pagka ganun. Yan napakahalaga niyan para sa atin. Etong impeachment na ito, wala tayo dapat na delay. Okay? Walang delay.
Unang-una para sa akin po yung unreasonable delay. Pasok lang po ito kung meron pong bulkang sumabog doon sa Senado. Kung saan physically magiging imposible para sa mga senator judges ang makapagdaos ng impeachment. Tama? O kaya naman, etong Senate building, gumuho sana sa kanila. Tapos nangamatay yung mga siraulong senador natin. Oh, yun po. Ah, talagang yung mga yun ay reasonable delay. Yung ibig sabihin yung act of God na tinatawag, yung beyond the human control. Hindi mo inaasahan na pwedeng mangyari. 'Di ba? O maaasahan mong pwedeng mangyari pero wala kang magagawa eh. Oh, 'di ba? Well, that is also possible. Yan ang sinasabi ko, pagka sinimulan ito ni Soto, questionin yan eh. Pag sinabi niya, okay, ang ano ko mag-start na tayo ganitong petsa. So questionin yan, 'di ba? O pwede nga yun diyan. Alam niyo, nakita naman na natin may budget ang mga Duterte. Bilyon-bilyon po ang pera. 'Di ba? Bilyon-bilyon ang pera nila. Oh. So, kahit na sabihin natin tagwa 100 million na lang kada isang mga senador diyan. At hindi naman po bago 'yan. Baka nga yung iba diyan mga dating nabayaran para pataubin si Justice Corona nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Oh. Ayun, nagkabayaran. No. Panahon ni Erap, ganun din naman eh. Oh, pera din ang pinagapang doon eh para madisgrasya yung mama, para madaan kasi kung magi-impeachment itutuloy, mukhang mananat guilty si Erap. Ngayon, dinaan na lang sa gimmick. Posible naman din 'yan na sila, kudeta para mapalitan si Soto. Now, kapag na-transmit 'yan, this is a good comment and I'm happy you comment that. Ang mangyayari po diyan, still yung sinabi ko kanina, automatically it transforms the Senate into impeachment court. Senate impeachment court. Formality na lang ang kinakailangan. So kung sino ang malalagay na bagong Senate President, kinakailangan niya pa rin gampanan ang tungkulin niya. Hindi yung i-delay ng i-delay at gayahin na naman yung ginawa ni Soto, ni Chis Escudero. And then, ang Korte Suprema, well, it will be imperative to the Supreme Court to decide. Kasi maliwanag po, kapag dinelay yan, dinelay ng bagong Senate President, yan po ay maliwanag na grave abuse of discretion. Alam nyo naman ako, common sense na lang anong ibig sabihin ng discretion. 'Di ba? Oh. Kasi hindi po pwedeng ang pending case sa anumang korte ay pumigil sa pag-ikot ng mundo. Yun lang naman ang titignan nila. O halimbawa, nagdesisyon sila na ituloy. 'Di ba? Nakita ngayon diyan na meron pala talagang kasalanan, nagbotohan. Ngayon na, disgrasya si Sara. Tapos, na madisgrasya si Sara, nagbotohan sila ba? Disgrasya, impeach. O sabihin natin, nag-resign si Sara bago yung labas ng desisyon. Kailangan pa rin magpatuloy ang proseso ng impeachment hanggang sa ibaba nila ang kanilang hatol. 'Di ba? Kasi ganito 'yan. Kung yung akusado ay hindi po nagre-resign, then kinakailangan talakayin para sa parusa na tanggalin sa pwesto. Kung nag-resign bago ibaba ang desisyon, so ganun pa rin, sasabihin pa rin nila, tinatanggal namin siya sa pwesto. In-impeach namin siya. Kasi kailangan desisyonan ng Senado na kahit yung akusado, si Sara, ay nag-resign, kailangan pa rin nilang ibaba ang hatol na ito ay impeach. 'Di ba? At yun automatic na yun. Hindi na kailangan ng botohan doon. Now, ganun din, kailangan na rin nilang sabihin din na ipinapataw din namin sa kanya ang perpetual disqualification. Kasi kung titignan nyo sa Constitution natin, yung parusa na yan, end ang nakalagay, hindi po end or. Hindi ho end or yan. Hindi sila pwedeng mamili yung mga judges, senator judges natin. Kailangan mag-resign ka man, sabihin pa rin namin, okay, dahil po nag-resign yung akusado,
This resignation is tantamount to admittance of guilt. And therefore, the Senate Impeachment Court is hereby impeach the Vice President, the accused, and also imposing the accessory penalty automatically, which is DQ for life. 'Di ba? Ganun yun. So hindi matatakasan. Ang susunod na hakbang po dyan, pagka naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwedeng i-overturn ng Korte Suprema ng desisyon nila, yung desisyon ng impeachment court. Tandaan nyo, babantayan lang naman nila doon grave abuse of discretion. Oh, yun lang yun. 'Di ba? Kaya nga dapat pag may nakita sila na pang-aabuso, magano na sila, komento na sila, magsalita na sila. Pwede silang during the process, they can remind the Senate na meron process na mali kayong nagawa. 'Di ba? Kaya nga maganda sana diyan talagang pagdating sa Senado, dapat magaling nakakaintindi talaga sa impeachment process. Yung hahawak diyan, yung magiging presiding officer, dapat katulad ni Luistro nakakaintindi sa parliamentary procedure. Kasi kapag ikaw, dahil Vice President ang ini-impeach, so it's like an ordinary impeachment. Hindi kailangan ang Chief Justice ng Pilipinas, ng Korte, ang magiging presiding officer dyan. Ang presidente lang yon, sosyal. So, ang kinakailangan dyan, yung basic lang. Yung ano yung ginagawa ni Luistro, ganun lang din. Kumbaga, magmamanage ka lang naman ng diskusyon, ng flow, ng order of business sa bawat hearing nila. Okay? Kaya dapat ay tuloy talaga yan. Walang delay. Walang delay. Ang Korte Suprema naglinaw lang, pero hindi po nila sinabi na dapat mayroong reasonable delay. Kailangan ipakita ninyo na may reasonable delay. Na tipong kulang na lang sabihin, hintayin nyo, desisyon namin, wala akong ganon. Nilinaw lang nila, that is because kailangan nila talagang linawin yan sapagkat yung author niyan, di ba sinabi ko pinaliwanag ko sa inyo, even last year pa yung mga dating nanonood sa atin, na nung malaman ko, last year pa, na nung July, na actually not just July bago pa mag-July, na kino-question natin si Chis Escudero, bakit dinidelay niya. Doon nagsalita yung author doon. Sino nga po yung dating Supreme Court Justice na yun, Associate Justice na retired na laging kasakasama nila. Hindi si Cayosa kasakasama lagi ni na Carpio. No? Sinabi niya na siya yung author. Diba? Ewan ko nandito pa yung video noon. Na siya yung author niyaan. Let me check if I can still find the video. Alright, that was April. Hey, where are you? Okay. Sana andito pa. Okay, here we go. Yung fourth with, eto ho. Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, one of the... Yon, si Adolfo Ascuna. Oh, siya yung author nito. Di ba, paliwanag ko nga sa inyo noon pa. Sa pag-apply ng batas, kinakailangan ay kung merong kalituhan, merong multiple meanings, di ba? Ang mga abogado, bigyan mo yan ng isang provision ng batas. Lalo na kung galing sa Constitution yung provision. Very broad. Pwedeng yung isang dosenang mga abogado, they could come up with a dozen or maybe more than a dozen of interpretation. Paano mo malalaman ngayon? Alin ba yung accurate? Babalikan po doon yung rationale, what's the rationale behind of the author. So, kailan yun malalaman? So, that was during the deliberation ng batas, ng panukala. Ano yung mindset niya noon? Ano yung nasa isipan niya? So, ngayon, kaya po, tinatanong nila rito si Justice Ascuna. Thank you, JJ. Framers of the 1987 Constitution regarding the impeachment of Vice President Sara Duterte. Good morning. Thank you so much for joining us today. Good morning, Ritson. Okay, Justice, there's this whole debate, as we all know, it has now become national over the word that you wrote, forthwith. My question is, why did you not use the word immediately
Why the word forthwith? At pareho lang ba ang meaning nun? Kayo po nagsabi na agad-agad ang ibig sabihin nito sa ating national language. Alam mo, yung forthwith na yan is a flexible term. Ang first meaning is agad-agad or immediate. But there are secondary meanings of the term. And the secondary meaning is without unreasonable delay. So, depende sa circumstances. In this particular case, Okay? So yon ang paliwanag niya doon. So depende po yan. So ibig sabihin pag depende, ibig sabihin depende po yan sa nagpapalakad ng impeachment trial. Okay? So, yun po yung dahilan. Kaya kinakailangan ng Korte Suprema na linawin ito. Hindi lang nila kasi sinabi na kailangan nating balikan yung author. Ano yung kanyang diwa. Kailangan nating balikan yung tawag dito, yung official gazette. Yun yung naglalaman ng mga minutes. No, sa minutes may ganun yan, may mga minutes yan. Titignan yan doon. Kung inyo napansin, hindi ba kapag nagbabasa sila ng mga jurisprudence, binabalikan nila yung mga kaso na dati nang nadesisyonan? Kapag nagkokos ito pa rin ng confusion, sinasabi nila, ang layunin ng jurisprudence na ito. Jurisprudence, ibig sabihin, ito po yung mga previously decided cases na nagiging bahagi ng batas ng pagpapatupad o paglalapat ng batas dito sa ating bansa. Ganon. Okay? Hindi ba pwedeng mag-inhibit? Alam nyo, palagay ko, hindi naman nila kailangan mag-inhibit. Alam nyo po kung bakit? Kasi, ganun pa rin ang required number of votes. Maganda nga kung hindi sila, pero tingin ko hindi magpapakita yung mga yan. Excuse me. Tingin ko magbo-boycott yung mga yan hanggang sa botohan. Kaya lang, maganda nga ho kung nandun sila kasi para pampaganda ng content, maging libangan. Okay? So bago po tayo magpatuloy, yan, please lang po, baka merong may gustong maging pang 190th. Okay? Nang like po. Ayan, thank you Norman. Okay, ano ba? Politiko ngayon sa Pinas, lantaran ng garapalan sa mga ugaling hunyango, walang mga paninindigan, nakakagalit lang isipin. That's the way it is. Ganun talaga sila. Diba? Kasi, may kasalanan dyan mga botanteng Pilipino. Sabi ko nga, kung gusto po natin talagang umasenso, magbago Pilipinas, hindi po kasi sapat yung sinasabi na sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan lang. Di ba? Hindi yun eh. Sa akin, ang lagi yung sinasabi, kung gusto natin maging katulad tayo ng Singapore, maging katulad tayo ng China, di ba? From rags to riches, ganyan. So, gusto natin maging katulad tayo ng Malaysia. Dapat mag-isip tayo pagdating sa politika katulad ng mindset nila. Diba? Hindi yung nakatutok tayo doon sa pamilya, susuportahan natin, pikit mata, pitik bulag. Diba? Habang yung small intestine umiiyak na ng ganun, kinakagat na pala ng large intestine kasi gutom na. Tapos yung stomach, bumuputok-putok na kasi puro acid na lang, 'di ba? Wala nang tinuto na, wala nang panchicha. Tapos todo suporta pa rin do sa kanilang mga politiko. 'Di ba? So dapat pumili tayo base sa kakayanan ng tao. Paano mong malalaman yung kakayanan niya? Tingnan mo yung mga nagawa niya sa buhay niya kung yan ay first timer pa lamang sa eleksyon. 'Di ba? Kung ano ba nagawa niya? Yan ba dati tambay? Rally lang ang laging inatupag. O tingnan niyo si Eli, yung congressman. Ano ba background doon? 'Di ba? Bago naging congressman 'yon, tangina puro ngaw-ngaw lang nangaw-ngaw sa kalsada 'yon. Panguutos sa mga manggagawa o nanalo.
Kamusta naman? Utak bobo rin. Yung kaibahan lang niya kay Marcoleta, si Marcoleta nagbabasa. Kaya pwedeng sabihin natin tong taong to marunong to eh. Kaya lang nakokontrol ng script na kailangan niyang basahin. Si Ellie hindi nagbabasa. Kaya lang yung galing sa utak niya hilaw. 'Di ba? Binubudol yung mga manggagawa. Pinapaasa lang na kailangan ganitong sahod. Alam mo naman ganun kadaling gawin. Hindi niya naiisip anong magiging epekto. Ano yung adjustments na gagawin ng mga negosyante. 'Di ba? Ganun. Kailangan ang kailangan po nating politician ganito. Dapat po, since leader yan ng bansa, tagapanguna, dapat po yung mga yan futuristic. 'Di ba? Yung tipong nakikita po nila yung hinaharap, at least isang dangkal kumpara sa inaabot ng punto de vista ng ordinaryong botante. So at least sila lumamang lamang sa atin na isang dangkal ang kanilang pag-iisip. Maging futuristic sila. Tulad ng mga business tycoons na successful sa kanilang buhay. 'Di ba? Nakakapagpalago, sisimula ng gakulangot na negosyo, 'di ba? Tapos magiging business empire. Dapat gano'n ang kailangan natin. Na may ganong klaseng pag-iisip. Hindi yung lugar ninyo, lalo sa mga probinsya, especially Mindanao, Diyos ko, yung lugar nila, walang pinagbago. Yung kalsada, putol-putol. Pag walang residente, walang semento. Ano yung may kalsadang may semento? Kung sa tapat lang ng bahay nyo, di ba? Tapos puti ka na. Tapos yung bahay nung politiko, pati nung kanyang kabit, sementado. Naalala ninyo yung isang nabalita na ang ginawa ng politikong ito, yung kanyang kabit, buong barangay, pinasemento. Siguro ayaw niyang maputikan yung sasakyan niya pagka popopoy siya pag pupunta ron sa kabitsig niya. Kaya pinasemento yung buong barangay. Di ba? Ngayon ako. Oops. Nakakasawa sila. Bakit ang dami palang mahihina ang utak kahit matataas ang pinag-aralan? Hindi naman ang mga tao nakakarinig sa kanila ang niloloko nila kundi sarili nila. Dahil may simple lang yan eh. Kung kikita ka naman ng milyones, di ba? Sa mga korap na tao, kahit lokohin nila sarili nila, kahit na yung pagnanakaw, sabihin nila, hindi ito pagnanakaw. Ito ay bayad lang sa aking talino. Kahit anong sabihin nila, utuin nila sarili nila, lokohin nila sarili nila, milyon ang kanilang tinatanggap, paldong-paldo, baliwala ho sa kanila yun. Di ba? Ngayon, dahil po nga, sabi nga ninyo, hindi lang yung ibang tao niloloko nila, kung hindi po yung kanilang sarili, tayo po na nakakarinig sa kanila, dapat po tayo humahatol sa kanila. Diba? Kung wawakasan po natin ang political dynasty sa lahat ng probinsya, sa loob ng 6 na taon, maniwala kayo, uusad ang Pilipinas. Bakit? Walang korupsyon. Kasi yung political dynasty, nakaw si ganito, cover up ni ganito. Kapag nag-insist yung anti-corruption, naatake yung buong angkan. Pag hindi nila nakuhang bilhin, papatayin nila yung anti-corruption. Diba? Ganun ang galawan. Ngayon, kung walang kapangyarihan yung mga yan, ang kapangyarihan ng mga yan, nakadepende lang sa boto eh. Diba? Sabihin, nananakot. Hindi naman nila nakikita pag boto nyo eh. Alangan namang imasakir nila kayo kapag natalo sila. Diba? Di pagkaboto, birahan nyo ng bakasyon, kuha ng pera sabay bakasyon. Nako. Okay, pag-usapan naman natin